natin na habang tumatagal ang ginto, nagiging matindi ang value niya. Ngayon mga sangkay, ito pa ang isa sa tanong. Kamusta yung Marcos Gold? Dati kasi mga sangkay, di ba, nagiging topic po natin yan. Kaya nga po, GG yung iba kasi masyado pong ala po nila, pag upo ni PBBM, ganun kadali, ano ka ganang ginto. Tinanggi nga po yun ni PBBM di ba? Tinanggi po ng Pangulo ng Pilipinas ang patungkol sa ginto. Tama? Tinanggi po niya. Pero ang tanong dyan, totoo bang may ginto ang mga Marcos? Kasi parang napapaisip din ako, I know, yung mga Marcos loyalists, napapaisip din dyan. Pag sinabing ginto, naiisip kagad nila yung Marcos Gold. So same po tayo ng naiisip. Ano ba? Ano ba mayroon? Eto na ba yung Marcos Gold? Or talagang mga sangkay? Iba pa ito sa Marcos Gold. Kasi nagtataka ako ngayon, mga sangkay, isa sa pinagtataka ko, ang dami pong proyekto ngayon ng pamahalaan. Okay? Ang dami pong project ngayon ng pamahalaan. Hindi lamang po ninyo alam mga sangkay kasi ngayon, ang napag-uusapan instead ng mga project, si Alice Guo, sino ba yun? Yung Cassandra, tapos dumagdag pa itong mga awayan ngayon ng mga senador, tapos dagdag pa si Inday Sara, dagdag pa si Duterte, si PBBM, at kung sino-sino pang mga tao. Then nakalimutan natin, alamin kung ano nga ba ang nagagawa ngayon ng pamahalaan. Diyos mio, dami pong proyekto. Maliban pa po yun sa mga mega project na kung tawagin ay Build Better More program. Napakarami po mga sangkay. Ayan, sabi po ni Justin Acosta, tumaas ng 10-fold ang growth ng gold reserve natin sangkay. 9.96 tons of gold na dagdag natin noong 2023. Tumaas po yung gold reserve daw po natin noong 2023. So, yun ba ang dahilan kaya nagbenta mga sangkay? Tingin nyo. Kasi napapaisip din ako, ano to? Kasi noon pa na pag-uusapan itong Marcos Gold diba? Ngayon, ang tanong dito, kasi di ba dati, ito ang tamang panahon para sumagot. Akala nila mga sangkay, sa akin nang galing yung information ng Marcos Gold. Pero hindi po. Kanino nang galing mga sangkay? Ito, ang kwento ng Marcos Gold. Galing kanino? Kay Mel Tiangco. Ayan mga sangkay. Kasi iniisip ng iba na fake news ito, iniisip ng iba ito ay katang-isip lamang at galing lamang po kay sangkay dyan. But original mga sangkay, it's not. Hindi po nanggaling sa akin. Ito po galing po kay Mel Tiangco sa kanyang documentary. Sabi ni Justin Acosta, nakapagbayad pa tayo ng utang noong 2023 ng 1.4 trillion. Diba? Isa pa po yan, Justin. Noon ako ay nahihiwagaan, paano nakakabayad? Kasi ngayon mga sangkay, hindi po katulad noon, diba? Dati utang lang tayo ng utang, pero ngayon mga sangkay, lahat naman ng mga bansa may utang Baka akala po nila Pilipinas lang. Lahat ng bansa ay may utang. Pero ang pinagkaiba ngayon, nakakabayad. Eto ang dami po project ngayon. Yung isa nga po sa nahiwagaan ng mga sangkay, yung nilibre po ni PBBM, lahat na may mga utang sa lupa. Yung binabayaran po yung binabayaran po sa agrarian, ginawa pong libre ni PBBM sa lahat ng magsasaka. Isipin nyo kung ilang bilyon ang kikitain ng gobyerno dyan. Kung nagbabayad pa rin po yung mga magsasaka sa kanilang mga lupain. Well, pangarap po kasi yan pangarap po yan ni Ferdinand E. Marcos, yung tatay niya, na itong mga lupang to, maipamahagi. Kung alam nyo lang yung last will and testament ni Ferdinand E. Marcos, talagang mababaliw kayo kakaisip. Ang tindi po ng plano para sa Pilipinas. So, ang dami pong project.
Ngayon, ito na mga sangkay. Ito na. Ito yung tamang panahon para pag-usapan natin itong Marcos Gold. Saan nang galing itong Marcos Gold na kwento? Kay Imelda Marcos. Okay? Kay Imelda Marcos. Sino yung unang naglabas na media tungkol po sa ginto patungkol po sa Marcos Gold? Hindi po yan Taliano Gold mga sangkay. Ito po ay Marcos Wealth or Marcos Gold. Unang naglabas po niyan na media ay si Mel Tiangco. Ito, panoorin po natin. Kala kasi nila galing kay sangkay dyan. Ito kasi may misteryo po dito sa Marcos Gold. May misteryo. Ang tanong niyan mga sangkay, asan na? Napakaraming documents niyan mga sangkay. Kung hindi po ako nagkakamali, nasa 350,000 documents patungkol po dito sa Marcos Gold. So ang tanong dyan, asan na ngayon? Panoorin natin para magkaintindihan po tayo. Nakilala sa kanyang karangyaan, kagandahan, magagarang sapatos, at sa minsang tinaglay niyang kapangyarihan. Siya wala iba kundi si dating unang ginang Imelda Marcos. Sa aking espesyal na huling pagtatanghal sa programang Powerhouse, nakapanayam ng inyong lingkod si Mrs. Marcos at ilang lihim ang ating nalaman. Ilang lihim daw ang ating nalaman. Again, hindi po galing sa akin. Kanino nang galing? Kay Mel Tiangco. Tingnan natin yung taon mga sangkay kung kailan ito nilabas. 11 years ago, inilabas ang video na ito. Kung 11 years ago, 2024 na ngayon, mga sangkay. So, matagal na po, di ba? Kailan lamang po si Sangkay dyan nag-vlog tungkol po sa Marcos Gold? Ilang taon pa lamang po ang nakakalipas. Ito po ang pinakaunang naglabas ng information patungkol po sa Marcos Gold. Gusto kong ilabas ito kasi napapaisip po ako tungkol sa binentang ginto. Tapos, maraming mga project ngayon ng pamahalaan, 4PH program, namimigay po ng mga ambulansya, mga mobile clinic, tapos, ano pa ba? Yung mga lupa ng mga magsasaka, nilibre po ni PBBM, tapos nabili po ng mga equipment sa mga magsasaka, mga advanced equipment na pagsaka, mga sangkay. Maliban dyan, yung may mga mega projects pa. Yung pamahalaan na part po ng Build Better More or BBM program. Tapos yung 4PH, ito po yung mga pabahay na mabibili ng mura lamang po mga sangkay mula po sa ating pamahalaan. So anong mayroon? No? Eto, panoorin natin para maintindihan natin. Hindi po galing kay Sangkay dyan yung information. Galing po mismo kay Imelda Marcos, galing po mismo sa documented interview ni Mel Tiangco kay Imelda Marcos. Kasi dito, pinasok po yung mga dokumento mismo ng Marcos Gold. Gusto ko lang mapaisip din kayo, mga sangkay, tungkol sa ibinentang ginto. Kasi kahit ako napapaisip Di ba? Ang salitang inaldific, kapag tinignan sa diksyonaryo, ay nangangahulugan daw na ostentatiously extravagant o yung sobrang langya. Ang salitang ito raw ay hango mismo sa marahil pinakatanyag na First Lady sa buong mundo, si Imelda Romualdez Marcos. Sa edad na 84, aninag pa rin ang gandang minsan na ikumpara sa US First Lady na si Jacqueline Kennedy. May mga chismis, kayo daw ang unang-unang Pilipino na nakapag-stem cell therapy. Totoo po ba yun? I believe in it, and I was one of the pioneers in it. Hindi yun ang magpapaganda. Ang dami ko nag-stem cell, pumapangit pa nga wag na. Hindi po kayo nagpapa-stem cell? Kung ako, magpapa-stem cell ako kung kailangan. Bakit hindi? I believe in it because it is not foreign. But ang importante dito, ang katotohanan nito,
I started the stem cell in 1971. The good, the true, and the beautiful. Yan ang motto ng dating unang gina. Ngunit ayon sa mga kritiko, nasobrahan daw ata sa beautiful. Alam mo ba yung sinasabi ko nga, pagka ang Pilipino, hindi sumasabi na good morning, good afternoon, buenos dias, buenos tardes, guten morgen, guten abend. We greet each other, magandang maga, magandang gabi, magandang araw, maganda. We're brainwashed to be beautiful. Are you saying that if the government pursues selling your jewelries, Ayan na, ito na yun, mga sangkay. you will seek legal recourse Yes. to that action? I'll go to the International Court of Justice. Yes, What do you know? because I will be fighting for my people. This is beauty that I got for the Filipino people. This is not for me. Anong buhay ko? Ilan na lang ang buhay ko? I'll be 84 on July 2nd. 90 plus na po ngayon si Madam Imelda Marcos, no? Kasi 11 years na po itong video eh. Para ito sa sambayan ng Pilipino. Dito sa gym, sa likod ng bahay nakatago, ang mga dokumentong nagpapatunay raw na not guilty ang pamilyang Marcos. O ayan, mga sangkay, ito po yun. Ito po yung, kung hindi ako nagkakamali, nasa 350,000 documents. About daw po ito, mga sangkay, sa Marcos Gold. So ito po ay palaisipan. Gusto kong mag-isip din po kayo, mga sangkay, kung ano sa tingin nyo itong patungkol po sa ginto ng mga Marcos po. Asan na po ito ngayon? Pinapagalaw na ba ni PBBM or ano ba? Kasi, dati, di ba nga, kaya po GG yung iba na dati mga sangkay kasi nung in-interview si PBBM, tumawa lang si BBM about po dyan sa Marcos Gold. Pero alam nyo mga sangkay, kahit sinong may ginto, hindi po talaga aamin yan. Di ba? Kahit sino makahukay ng ginto, hindi po niya sasabihin na nakahukay ako ng ginto. Common sense, mga sangkay. Hindi po nila sasabihin yon. Especially, ang pinag-uusapan po ditong ginto ng mga Marcos, anak ng tokwa. Tune-tunelada daw. Ayon po dito kay Imelda Marcos at sa documentary ni Mel Tiangco. O, panoorin po natin. Tungkol sa questionableng mga kayamanan. You're entering the documents of the trial of the century. Ito na yon mga sangkay. Kita nyo? Nakikita nyo yung mga bangko. Ayan, Hong Kong, Shanghai, Banking, Corporation. Napakarami nito mga accounts, mga sangkay. Ang pagkakaalam ko kasi, itong mga ginto daw po i-deposit ni Pangulong Ferdinand E. Marcos sa napakaraming mga bangko sa buong mundo. Ganun po katalino si Ferdinand E. Marcos. Oy, good evening din po kay Edward Porlahe. What's up? Tuloy tayo. Oh, here. 170 banks that Marcos deposited money on. No, diba? Natulala si Mel Tiangco dito sa sobrang daming mga dokumento tungkol po dito sa Marcos Gold. Just to show you the bill of lading. How much is $240 million. Oh my goodness. Is it million? Billion? million? Billion? 240 billion? Only one ship. Grabe. Tingnan nyo mga sangkay. Kung paano nagulat si Mel Tiangco. Kung paano nagulat siya. Isang papel pa lang po yun Isang papel pa lang. Hindi pa po yung libo-libo mga dokumento na hawak nila. O, ulitin natin yung reaction niya. Sobrang tindi. $240 million. Oh my goodness. Is it million? Billion? Million. Billion? 240 billion? Only one. Kita nyo? Ano sabi ni Imelda Marcos? And these are plenty of 240 billion? only one ship. And these are plenty of Mrs. Marcos, Sabi ni Imelda Marcos, isa lamang ito.
sa napakarami. At napakarami pa po yan na nakapaligid mga sangkay dito sa bahay nila Imelda Marcos. Mga dokumento patungkol po sa Marcos Gold. And these are plenty of shipments. Mrs. Marcos, if we go by all of these, you are rich beyond compare. No, this will save the world. The world. The world. This is the reason why I want to survive. And it's not for me anymore. So, Mrs. Marcos, are you saying you're open to giving some or an amount of this one to the country, to the Filipinos? Not only the Philippines, but the world. I did not have the privilege of Ayan, mga sangkay, di ba? Ganong malupit, ganong katindi, itong Marcos Gold. Ngayon, baka sabihin natin lahat na kwento-kwento lamang po ito. Actually, dinulog po ito ni Imelda Marcos noon sa Senado. Ito po yung video. Nung dinulog po ni Imelda Marcos ito sa Senado para lamang po tulungan, humingi ng tulong mga sangkay na ma-implement na daw po itong last will and testament ni dating Pangulong Marcos. Itong Marcos Gold. Ito, panoorin po natin. Ayan o, Imelda Marcos Senate hearing. Ito yung time, mga sangkay, na pinagtawanan lamang po siya. Kasi at that time, mainit po yung mga politician sa mga Marcos. Kakabalik pa lamang po nila Imelda Marcos noon. Mula po sa Hawaii. Ngayon, ito mga sangkay, presenta niya kasi gusto niya makatulong ito. Anong ginawa ng Senado? Pinagtawanan lamang po siya. Yan natin. If you have a copy of that, Mrs. Marcos, the committee will appreciate it. Truth and nothing but the truth in this investigation before these two Senate committees. Thank you, ma'am. Please take your seat. Pero may harap mo tayo. But not for an interview, but just to show her the truth. That this is not an interview. But the most urgent reason, I was looking forward. Pakinggan nyo yung sasabihin ni Imelda Marcos ha, kasi ito po ay patungkol sa paghingi niya ng tulong na ma-implement mga sangkay itong Marcos Gold o ito pong last will and testament ni dating Pangulong Marcos. Kasi mga sangkay, hanggang ngayon, hindi pa po ito natutuldukan itong patungkol po sa Marcos Gold. Naiintindihan ko din po si PBBM kung sasabihin niya na hindi ito totoo o kung sino man sa kanila. Sino ba naman ang aamin kaagad, lalong-lalo na kung presidente ka na? Na may mga ginto kami, marami kaming ginto. Di ba? Walang ganun, guys. Kahit ikaw makahukay ng ginto, di mo aaminin sa mga tropa mo na mayroong ginto. Di ba? Kaya nga po yung iba, di ba, mga sangkay, nagkakaroon po ng problema dahil sa mga ginto-ginto na yan, mga kayamanan. Lupa pa nga lang, di ba? Naku, marami po magkakamag-anak yung nagkakasira dahil sa lupa. Ginto pa kaya? Eto mga sangkay, panoorin natin. Ito yung time na humihingi po ng saklolo si Imelda Marcos sa Senado. Para po dito para ma-release na o kung ano man ang gagawin. Kasi hindi naman po wala tayong alam tungkol dyan mga sangkay, patungkol po dito sa ginto na ito. Pero tingnan nyo kung paano po wala silang ginawa tungkol dyan. To my coming to this hearing of the Philippine Senate is to seek your help, honorable senators, to help me implement the last will and testament To help me implement the last will and testament of the late President Marcos to enlist assets in the hands of trustees, to implement the Marcos Humanitarian Foundation, to implement the Marcos Humanitarian Foundation. Kasi ang plano po ni Pangulong Marcos mga sangkay, sabi po sa mga kwento, na kapag nakuha na daw po itong mga ginto na nakadeposit sa iba't ibang bangko, magkakaroon po ng implementation nito sa Pilipinas na hindi po mamimigay na pera mga sangkay, kundi pagagandahin ang buong Pilipinas.
lahat ng mga Pilipino ay magbe-benefit. Pero alam naman po natin mga sanggay na ilang taon, di ba? Bago po nakabalik ang isang Marcos. Eh ngayon nga po kay PBBM, ang dami pong kumukontra, di ba? Mga DDS. Ayaw po kay Ferdinand E. Marcos, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Bakit? Kasi hindi nila gusto na magkaiba ang pamamalakad kaysa kay Pangulong Duterte. Ngayon, mga sanggay, ito panoorin natin, tuloy natin. Humihingi ng tulong si Imelda Marcos. Noon pa po ito. Matagal na pong panahon sa Senado. Kung hindi ako nagkakamali, panahon pa ata ito ni Ramos eh. Tulungan na ma-implement ang last will and testament ni Pangulong Marcos. Ito, tuloy tayo. so that we can help the country in our economic crisis and help the Filipino people Okay? in their agony and suffering. Yan po ang goal. Tulungan ng lahat ng mga politicians na ma-implement ito. Pero alam niyo mga sangkay kung bakit hindi na-implement? Kasi nga po, nung time na yun, namamayagpag pa po yung mga anti-Marcos. Sila po ang hari at the time. Okay? Tanging yung mga Marcos loyalist ang buong-buo pa rin sa mga Marcos. Pero yung mga ilan sa mga kababayan natin, o marami, lalong-lalo na po yung mga politicians, yung mga politiko, ayaw sa mga Marcos. So, ang ginawa nila, hindi nila in-implement yan. So, ang nangyari, hindi na-implement, ang Pilipinas, kamusta ngayon? Di ba mahirap na bansa po tayo? Pero ang gusto pala dati ni Pangulong Ferdinand E. Marcos, ma-implement yung last will and testament. And that information, hindi po nanggaling sa akin, kundi galing mismo kay Imelda. Okay? O, tuloy tayo. Of course, did you have an interview with Christine Herrera of the Daily Inquirer? Eto maraming politicians andyan, mga sangkay. Walang naniwala, or maybe, ang pagkakaalam ko kasi mga sangkay noon, marami daw po sa mga pag-aaring, mga kalupaan at kabahayan nila, Imelda Marcos, ay pinuntahan nitong mga, parang hinode ba, mga sangkay. Tapos may mga hinahanap sila doon, sinisira yung kisame, pinaguhukay yung lupa, kasi naniniwala sila na andun yung mga ginto. Ang hindi nila alam na dineposit daw po ni Pangulong Ferdinand E. Marcos sa maraming mga bangko sa iba't ibang mga bansa. Ayon po yun sa kwento. At ayun, mga sanggay, tumutugma ito sa sinasabi ni Imelda Marcos. O, tuloy natin. Your Honor, the truth is that I never gave interviews. Among the names that you mentioned in this interview was the name of Lucio Tan. Is that Again, I would like to invoke my right to remain silent. Would you kindly explain why your silence should be invoked on this questioning? First, Because of the name of Duwabit. We are only interested what is the first name of Diba mga sangkay? Alam nyo ang dapat nilang gagawin dito? Alam nyo anong dapat ginawa nila dito? Tanungin na lang si Imelda Marcos, Madam, kung totoo ito, ano ang ating gagawin para magamit ito sa sambayan ng Pilipino? Dapat ganun. Pero mga sangkay ang ginawa nila, tinanong nila si Imelda Marcos, teka lang, sino yung mga nabanggit mong pangalan? Ano ba itong mga to? Diba? Napunta na po sa kung saan mga walang kwentang tanong kanilang sinasabi. Dapat ang tinanong na lang nila, Ma'am, ano ang pwede namin magawa para yung last will and testament magamit natin at ma-implement natin sa sambayan ng Pilipino? Diba, mga sangkay? Tingnan nyo kung anong kanilang ginawa. Kaya kung nagtataka kayo kung bakit mahirap pa rin ang Pilipinas, ayan, mga sangkay ang kanilang ginawa. Sila ang dahilan bakit mahirap pa rin po ang Pilipinas until now. this Duwabit that you mentioned? I don't think that will in any way incriminate you, Mrs. Marcos. I think I better obey the orders of my counsel to
invoke my right to remain silent. Because of the many cases, the hundreds of cases that I have in Sandigan Bayan and elsewhere. Mhm. What about the name of Eduardo Cojuangco? O, di ba? Alam niyo mga sangkay, instead na i-implement na lang, tanungin si Imelda Marcos, Ma'am, anong gagawin namin para ma-implement natin yan? Diyos mio Marimar, nagtatanong pa kung sino-sino itong mga taong to. Ayun, mga sangkay, kamusta ang Pilipinas ngayon? Hinarang po nila eh. Tama po si Bianca eh. Sabi ni Bianca, hinarang ng mga politiko ang bagay na yan. Kasi, babango ang name ng Marcos family kapag na-implement yan. Yan ang ayaw mangyari ng mga sumira kay former President Marcos. Correct. Ako, naniniwala ako dito sa komentong to. Ang dahilan kung bakit hinarang nila ito, hindi pinayagan na ma-implement itong last will and testament ni Pangulong Ferdinand E. Marcos noon, dahil ayaw po nila na makabalik ang mga Marcos. Pinulitika ang ating bansa. Just imagine, may chance ang Pilipinas na maging mayaman. May chance ang mga Pilipino na lumago ang pamumuhay. Pero anong ginawa nitong mga buwakang politiko noon? Hinarang. Diba? Bakit? Kasi ang isa lamang sa rason, since yung gobyerno natin noon ay pinamumugaran ng mga anti-Marcos, ayaw nila na makabalik at bumango ang pangalan ng mga Marcos. Di ba mga sangkay? O, tuloy natin. Tuloy natin ito. The same right, Your Honor. Someone who has so much, who had gone through so much. I knew that was pretty rich, and that is why I was telling him, why are you in politics with all this wealth that you have? Early on almost on day one, I knew he had more money than people thought, than I expected that he had. Yes. And Chair, your lawyer's feeling that So ito mga sangkay, wala pong nangyari ang paghingi niya ng tulong sa mga politicians at that time sa Senado. Wala pong nangyari. So kung magtataka tayong lahat, bakit mahirap pa rin ang Pilipinas? Ayan po. Dapat noon pa lang mga sangkay na implement na yung last will and testament ni Pangulong Marcos. Pero hinarang po nitong mga buwakang politiko. Ang tanong ngayon sa panahon ni PBBM, magagawa pa kaya mga sangkay na ma-implement ito? Well, hindi ko alam. May deadline ba ito mga sangkay? Hindi ko din alam. Ano nga ba yung ibinenta mga ginto? Yan na ba yung Marcos boom? Hindi ko rin alam. Totoo ba yung rason mga sangkay na kaya nagbenta ng tunay-tunila ng mga ginto ang Pilipinas dahil sa tumataas na halaga sa merkado ng mga ginto? Hindi ko rin alam kung yun ang totoo. Tanong po natin lahat yan ngayon, nasaan ang mga ginto ni Pangulong Marcos? Kamusta yung last will and testament ni Pangulong Marcos? Eto na ba yun? Ini-implement na ba ni Pangulong Bongbong Marcos? Bahagi ba ito ng pagbebenta ng tunay-tunilada mga ginto? Isa sa tanong dito mga sangkay, sa gobyerno ba talaga ang ibinentang mga ginto? O bahagi ito ng Marcos Gold? Diba? Napapatanong lang ako mga sangkay kasi very interesting itong topic kahit nakarang araw ko pa ito gustong itapik mga sangkay kasi sobrang interesting niya. Hindi po sayang pag-usapan to. No? Again, hindi po nanggaling sa atin ang information about sa Marcos Gold. Galing mismo kay Mel Tiangco at kay Imelda Marcos. Nakita niyo mga sangkay yung napakaraming mga papel, mga dokumento, mga sangkay doon po sa tagong room ng mga Marcos. Napakarami, 350,000. Diba? Sabi po na BMB, correct, sayang kung naipasayang last will, sana medyo nakaangat ang bansa natin. Exactly. Ano mga sangkay, humingi ng tulong. So ngayon, ano po ang inyong komento tungkol po dito? Ano sa tingin nyo? Diba?
Kasi nakakaano eh. Wala isipan po talaga itong pagbebenta ng maraming ginto eh. Tunito nila ada kasi. Isa sa tanong dito, kayo na bahalang sumagot. Ito na ba yung Marcos Gold? Ito na ba yun, mga sangkay? Or iba pa ito? Tanong lang, no? Tanong lang.